I am Hadriana Lynn Montesillo, a real woman by heart and all. Nagulat siya dahil bigla siya nitong hinalikan. Hawak nito ang magkabilang pisngi niya. His other hand hold her waist, habang ang isa ay hinawakan ang batok nito. Gumanti siya sa halik nito. Madali siyang nakapasok sa bibig nito dahil kusa yung bumukas para sa kanya. Her lips was so sweet like a honey. Idiniin niya ang batok nito upang hindi ito makawala. He continued kissing her. Isang mapanghanap na halik, habang ang isang kamay niya ay nagtaas paba sa bewang nito at dinama ang napakakinis nitong balat. Kinailangan nilang maghiwalay upang makalanghap ng hangin. Pinagdikit niya ang kanilang noo. Bakit tila lahat ng galit niya ay parang bulang naglaho sa isang halik lang nito? I like you, JC. Natigilan siya sa sinabi nito. I really like you. Ulit nito at ito na ulit ang tumawid sa pagitan ng kanilang mga labi. Ipinulupot nito ang mga braso sa kanyang leeg at mas idinikit pa ang katawan nito. Her first love had green eyes like yours, JC. Tila napaso siyang binitawan si Hadriana. Nagtataka naman itong tumingin sa kanya. Mabilis niya itong tinalikuran at napasabunot sa kanyang buhok. What is wrong, JC? Tanong nito. Leave, Hadriana. Bulyaw niya rito. Ano ba problema mo? I told you I like you and I'm a real woman, JC. Patuloy nito. Hinarap niya ito. A real woman? And a liar? Do you like me? Really? Then stop liking me because I won't like you back. Malamig niyang tugon rito. But you kissed me back. Don't reason out that you're just a man. Laban pa rin ito. But that's the truth. See, I can't do it. It's enough reason for you to know that I'm not interested in you, Hadriana. Muli niya itong tinalikuran. He can't take to see the pain in her eyes. Stop liking me. If you continue, maybe I will be forced to fire you. Wala siyang narinig na sagot mula rito. Tanging pagbukas at pagsara na lamang ng pintuan ang kanyang narinig. Mabilis siyang nagtungo sa banyo upang maibsan ang namuong init sa katawan. Hindi na bumalik si Hadriana sa pag-swimming pagkatapos ng nangyari sa kanila ni JC. She was really hurt. JC just proved that he's not interested in her. She almost gave herself but he refused. Sampal yun sa pagkababae niya. Hindi niya na sana ipapaalam yun kay Miko pero kilala siya ng kapatid kaya wala siyang nagawa kundi sabihin dito ang nangyari. Wala siyang nakuhang reaksyon sa kapatid. Pinagbihis lang siya nito dahil kailangan na nilang bumaba para sa party. Don't think about it. We're here to enjoy. Nakangiting wika ni Miko, nakakalabas lang ng banyo. Nginitian niya lang ito bilang sagot. She's now wearing a navy blue maxi dress na backless, kaya litaw ang napakakinis niyang likuran. Pa-v-neck rin ang design sa harapan kaya naman kitang-kita rin ang kanyang cleavage dahil sa mababang neckline. Kapatid niya ang pumili nito. Ewan niya ba kung ano na naman ang iniisip nitong kalokohan? You're really gorgeous, ate. Bulag talaga yung boss mo. Ano na naman drama mo, Miko? Masyadong revealing itong suot ko. Reklamo niya rito. Wala dumi ng isip mo talaga. Depensa nito. Inirapan niya na lamang ang kapatid. Let's go, babe. Inilahad pa nito ang braso sa kanya. Hindi pa man sila tuluyang nakakalapit ay sobrang mangha na siya sa pagkakaayos ng venue. Blue and white ang theme ng engagement party. May mga poste na napapalibutan ng maliliit na ilaw. May mga bilugang mesa na nakakalat at merong isang maliit na parang stage sa gitna. Nakangiti siyang lumapit at bumati sa mga taong naron. Masaya rin naman siyang sinalubong ng mga ito. Tuwang-tuwa siya sa pamilya ni Vince. Sobrang babait nila na kahit mga nasa mataas na estado ay nanatiling mapagkumbaba. Hindi niya nga lang alam kung saan nagmana si JC dahil ang magulang nito ay super bait din. You're so pretty, Iha! Puri ng mommy ni JC. Thank you po, ma'am. No. Remove that, ma'am. Call me tita or mommy is better. Nakangiti nitong wika.
Natigilan naman siya sa sinabi nito. Well, not bad. Soon to be my mother-in-law. Napailing na lang siya dahil sa naisip. Paano magiging mother-in-law? Hindi nga siya type ng boss niya. Napaka-choosy. Akala mo naman, yummy. Umupo na sila sa kanya-kanyang pwesto na nakalaan para sa kanila. Magkakasama sila ni na Jason, Sarah, Raymond at Miko. Nakita niyang parating na sila Dominic, Kenneth at JC. Gusto niya mang iiwas ang mga mata rito ay tila may sariling isip ito dahil nanatiling nakatingin sa papalapit na binata. He's so fucking sexy. Wearing shorts and navy polo na nakabukas ang butones sa bandang taas habang sinusuklay nito ang buhok gamit ang isang kamay. Laway mo, tumutulo. Pakipunasan babe. Mahinang bulong ni Miko. Bigla siyang napahawak sa bibig nang marinig ang mahinang pagtawa ni Miko. Siniko niya tuloy ito. Hindi ka na naman nakainom ng vitamins mo, no? Ako na naman nakita mo. Inis niyang wika rito. Nang ibalik niya ang tingin kay JC ay matalim na itong nakatingin sa kanya. Problema na naman ang kumag na to. Tinaasan niya ito ng kilay. Napatakip siya sa kanyang dibdib nang dumako ang mga mata nito ron. Sinamaan niya ito ng tingin pero ang loko, nginisihan lang siya. Hindi niya maintindihan kung anong trip nito sa buhay. Nakita niyang tinawag si JC ng mami nito. Ang ganda mo talaga, Adriana. Ako kaya kailan magiging kasing ganda mo? Wika ni Jason na tila nangangarap pa ito. In your dreams, Jason. Spermang meron ka. Pang-aasar ni Raymond. Natawa tuloy siya sa sinabi ni Raymond. Yung bunganga mo, Raymond, nasa public place tayo. Baka marinig ka nila. Saway ni Sarah dito. Bigla namang lumambot ang mukha nito at isinandal pa ang ulo kay Sarah na tila naglalambing. Hindi na tuloy niya naiwasang magtanong. Kayo na ba? Mabilis namang itinulak ni Sarah ang ulo ni Raymond. Ouch naman babe! Angil ni Raymond. Nakita niyang pinanlakihan ni Sarah ito ng mga mata. Natawa na tuloy siya. Ayaw pa kasi umamin. Hay nako! Deny pa more! Parinig ni Jason. Shut up, Jason. Hindi ako papatol sa babaero, no? Agad na tugon ni Sarah. Sumeryoso naman ang mukha ni Raymond na mukhang hindi nagustuhan ang sinabi ni Sarah. Attention everyone! Tinig ni Vince na nasa may gitnang stage na ang kumuha ng kanilang atensyon. Thank you for coming to one of the best events in our life. Today, I want to tell the world that this man standing in front of you who was a fucking playboy before is already retired. Natawa sila sa sinabi nito. And the reason behind that retirement is none other than my fiancée, my future wife, and soon to be the mother of my kids, Clara Aguas. Lahat sila ay napagawi sa direksyon kung saan nakalahad ang kamay ni Vince. Naglalakad palapit ang isang napakagandang babae na nakasuot ng isang napakaganda pero simpleng kulay puting dress. Litaw na litaw ang kagandahan nito. Ang kanyang best friend ay ikakasal na. Ang Maria Clara na kilala niya ay lumandi na rin. Nagpalakpakan sila nang makarating ito sa may stage. Mabilis itong hinalikan sa labi ni Vince. Nakita niyang namula si Clara. Still her Maria Clara. Awat na! May laman na oh! Sigaw ni Dominic. Baliw talagang lalaking yun. Nagtawa na naman sila sa sinabi nito. Baka maihabol pang maging twins. Pakikisakay na sagot ni Vince. Mas lalo tuloy lumakas ang tawanan. Let's enjoy this night. We will have a game later, especially to those singles. Now, let me dance with my fiancé. Anunsyo ni Vince. Bigla naman tumunog ang isang napakagandang musika. Nasa gitna ang couple habang sumasayaw. Nakita niyang nagsitayuan din ang parents, grandparents at halos mga may partner upang makisayaw sa couple. Let's dance, Sarah. Narinig niyang yaya ni Raymond dito. Inirapan naman ito ni Sarah pero tinanggap rin ang kamay nito. Paayaw-ayaw pa pero gusto naman. Let's dance, babe. Bulong ni Miko sa kanya at inalalayan na siyang tumayo. Hindi niya naiwasang mahagip ng mga mata ang pwesto ni JC. Nakatingin din ito sa kanya habang sumisimsim ng alak. Binawi niya agad ang tingin dito.
Sumabay na sila ni Miko sa mga sumasayaw. Ipinatong niya ang mga kamay sa balikat nito habang ang kamay nito ay nasa bewang niya. Kung titingnan ay talagang masasabing may relasyon sila. Lalo na kung tawagin siya nito ay babe. Ewan niya ba kung anong trip ng kapatid? Baka pinagseselos pa rin si JC. Wala nga talagang epekto rito kahit maghubad pa siya. Napabuntong hininga siya. Ang lalim wika ni Miko. Tiningnan niya ito sa mga mata. Bakit kulay abo ang mata niyo ni Mickey? Bakit sa akin kulay itim? Saka, bakit ang laki ng mga mata niyo? Usisa niya rito. Natawa naman ito habang siya ay sinimangutan niya naman ito. Baka ampung ka lang ate. Kaswal na sagot nito na parang ang sinabi ay napakawalang kwentang bagay lang. Gusto mo ikaw ipaampong ko? Banta niya rito. Walang tatanggap sa akin. Overqualified ako eh. Ngising sagot nito. Wala naman siyang mapapalang maayos na sagot dito. Bakit pa niya kinakausap to kasi? Natapos ang tugtog, kaya lahat sila ay bumalik na sa kanya-kanyang pwesto. Let's cheers for the celebration of us being engaged. Itinaas ni Vince ang wine glass nito na ginaya rin nila. Mabilis niya yung inubos pagkatapos ng cheers. May mga pagkain na inihatid sa kanilang lamesa. Halos pagkaing dagat. Habang kumakain ay di niya maiwasang lingunin si JC at lagi niya itong nahuhuli na nakatingin sa gawin nila. Keep looking at him. Masyado kang halatang patay na patay sa kanya. Mahinang bulong ni Miko. Hindi niya pinansin ang sinabi ng kapatid. Binalik na lamang niya ang atensyon sa pagkain. Pagkatapos silang kumain ay muli na namang nagsalita si Vince. Let's make this party more fun. Naghiyawan naman ang mga naroon. I have the names of those who are single here. Itinaas nito ang hawak na garapon na may mga maliliit na papel. Now, our game is simple. Our married guests will pick one paper inside this bottle. Kung sino man ang mabunot ay pupunta rito sa harapan at siya ay maha-hot seat. Halo-halo ang reaksyon na narinig niya. May umaayaw at meron din namang game na game. Listen guys, parang takot na takot lang. Married guests lamang ang pwedeng magtanong sa ating hot seat guest. And it's only 10 minutes lang ang itatagal nito sa hot seat. Kaya married guests, prepare all your bullets. Mahabang paliwanag ni Vince. Iho, are they allowed to not answer a question? Lola asked. Ngumiti si Vince. Ngiting may binabalak. Good question, Lola. Well, merong magmomonitor kung ilang tanong ang hindi niya sinagot. At may katapat na drinks yun. Biglang may sumulpot na waiter na may dalang isang tray. This is the most hard wine all over the world. Isang shot lang yata nito. Tumba ka na. Ngumisi pa ito na parang nanalo sa loto. Nakarinig siya ng mga mahihinang mura. Kahit ang mga kasama niya sa lamesa ay makikitaan mo ng pagkadisgusto. That is a very hard drink. I swear, you won't like it. Kaya sagutin mo lahat. Ayoko mag-alaga ng lasing. Paalaga ni Miko sa kanya. Tila bigla siyang kinabahan sa sinabi nito. Let's start then. Naglakad na si Vince sa gawin ng parents nito. Si Lola ang unang bumunot. Halos lahat ay tila pigil ang hininga. Maging siya rin ay tila kakapusin ng hininga. Uh-oh! What a lucky bastard! Sabay tingin ni Vince sa gawin nila JC. Come on, Dominic. Shit, bakit ako agad? Reklamo ni Dominic na nagpapadyak pa na parang bata. Nagsitawanan naman sila sa inasta nito na akala mo ay bibitayin. Nagsimula na ngang magtanong ang mga elders. Natatawa sila dahil ang mga matatanda ay kung ano-anong pinagtatatanong na kahit siya ay di masagot. Who discovered the earth? Lolo asked. What the? Mura nito na ikinatawa nilang lahat. Lolo, make it easy. Okay, sinong presidente ng FCM? Tito Alfred asked. Napakamot sa ulo si Dominic. Ano po ba mga pinagtatatanong nyo? Wala po ba yung who is your crush? Mas lalong lumakas ang tawanan dahil sa sinabi nito. Time's up! Sigaw ni Vince. Tangina Dominic, wala ka man lang nasagot kahit isa. Inumin mo ang isang bote hanggang hindi ka gumagapang pabalik sa bahay. At huwag kang titigil, nakakahiya ka.
Sermon dito ni Vince. You're kidding, Vince. Gusto mo ba ako mamatay? Hindi ko pa naikakalat ang lahi ko. Tangina naman. Bumaba ka na dyan at umpisahan mo nang ubusin yon. Next! Sumunod na bumunot ay si Lolo. Napangisi si Vince pagkabukas sa papel. I love you, my love. Pahayag nito kay Clara bago ito hinalikan sa labi ng mabilisan. Naiiling na lang ang kanyang beshi. Daming arte! Sabihin mo na! Bulyaw ni Dominic na inumpisahan ng inumin yung alak. Nakita niyang napamura ito pagkainom sa isang baso. Masarap ba, Dominic? Sabay tawa ni Vince. Oh, let's all welcome our hot seat guest of honor, Mr. Juan Carlos James Fonteverde. Napalingon siya sa gawin nito. Tigilan niyo ako, hindi ako kasali. Sino naglagay ng pangalan ko dyan? Malakas na sigaw ni JC. Imbis na matakot si Vince ay tinawanan niya lamang ito. Lolo! Lola! Tingnan niyo po si Juan Carlos. Napaka-KJ. Engagement party ko, ayaw makisali. Parang batang sumbong ni Vince. Fuck you, Vince! Mura ni JC dito. Juan Carlos! Sigaw ng lolo nito. Sige na, apo. Minsan lang naman. Pagbigyan mo ng pinsan mo. Huwag ka mag-alala. Madali lang tanong namin. Mukhang wala itong magawa kapag elder na ang nagsalita. Kahit nakabusangot ang mukha nitong nagpunta sa harapan, ay hindi pa rin nabawasan ang taglay nitong kagapuhan. Lumingon ito sa kanya kaya bigla niyang binawi ang tingin dito. Nahuli kaya siya nitong nakatingin? Okay, time starts now, Kevin said. Siya kasi ang taga-timer. What is the greatest challenge you encountered this year, son? His dad asked first. Huminga muna ito ng malalim bago sumagot. Siguro, isa sa mga greatest challenge ko this year ay yung... Tumingin ito sa kanya at itinuloy ang sagot. Kailangan kong habulin ng isang malaking kliyente para pirmahan ng kontrata. Konting oras lang meron ako nun. Kung hindi ko to mapapapirma ay malaki ang mawawala. Challenging yon kasi nagawa ko rin na harapin yung isang bagay na kinatatakutan ko. At yun ay ang pagsakay sa motor dahil yun lang ang paraan na siguradong aabot sa oras. Mahabang tugon nito. Binawi na nito ang tingin sa kanya kasabay ng pagpalakpak ng mga naroroon. That was a great move, iho. Puri ng isa sa mga bisita. May pinagsisisihan ka bang nagawa, iho? Tanong naman ng isa sa mga bisita. Yes. Mabilis nitong sagot. Pagkatapos ay muling tumingin sa kanya. Pinagsisisihan kong nagtiwala ako sa isang taong hindi naman pala dapat pagkatiwalaan. Nagbaba siya ng tingin. Hindi niya kayang salubungin ang mga titig nito dahil sa kaloob-looban niya. Alam niyang siya ang tinutukoy ng binata. Bigla ay tilang may dumaang anghel na halos walang nagsalita. Last 3 minutes. Wala na po bang tanong? Pagbasag ni Vince sa katahimikan. Are you ready to fall in love again, son? Napalingon siya sa nagtanong, ang mommy ni JC. Bigla itong lumingon sa kanya at ngumiti. Naghihintay siya ng sagot ni JC. Gusto niyang marinig kahit na nireject na siya nito. I don't know. Maybe yes, maybe no. Tanging sagot nito. Okay na, time's up. Awat ni Vince. Ang daya! Bakit yung kay Juan Carlos ang dali lang? Bakit yung akin tanong-tanong sinaunang panahon? Reklamo ni Dominic na tila tinatablan na ng